Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Shout out sa ating kaibigan na si Philip Gabisay, kababayan din natin yan. Nagpunta rito. Medyo nakakuha naman po. Mayroon naman tayong naibigay mga kaibigan. Hindi ibigay kasi inaano din yan, binayaran din yan mga kaibigan. Pero hindi naman tayo mahal mga kaibigan, lalo na pag dito lang. Napaka lang po ang presyuhan natin mga kaibigan. Pero yung sinasabi ko mga kaibigan na yung stag na natin, pusiring, nandun pa po, napakaganda yun kasi pinili talaga natin yun mga kaibigan. Talagang napaka-formado po, hindi na kayo mag-isip kung yun, may forma o talagang may formado mga kaibigan. Yung taas ng paa, yung forma ng katawan, saka yung palo po, yun ang pinaka-importante mga kaibigan. Talagang nandun po at saka napakamura lang ng presyuhan natin dito mga kaibigan. Talagang lang po, talagang pagkapitbahay lang mga kaibigan. Kahapon po ay tapos na tayo nagparapol. Marami tayong napagdaanan po na hindi kinuha. Tapos parapol tayo ulit. Ganun lang talaga yun mga kaibigan. At saka yung una-unang nabunot natin mga kaibigan na medyo nagsisi siya sa atin kasi parang kasi mga kaibigan. Wala daw akong klarong schedule. Totoo naman yun kasi pag tayo ay nagbablog mga kaibigan, minsan naman tayo pag nakapanood tayo, medyo wala tayo sa kondisyon. Hindi natin tapusin. Tapos doon pala sa dulo, doon ina-announce yung schedule ng ating pagpaparapol. Kaya naging ganun po mga kaibigan, pero okay lang yun kasi magparapol naman tayo ulit. Talagang swerte-swerte lang to mga kaibigan. At saka yung pinadala naman natin mga kaibigan ay sinigurado natin na talagang matagal magamit po kasi medyo bata pa yun. At saka yun ay street breed na golden boy. At saka pinarisa natin ng 2-week cross lang. Yun po. Ngayong araw na ito mga kaibigan ay pag-usapan natin ay napakasimple lang po mga kaibigan kasi may nagtanong sa atin na, boss, kung yung manok mo boss ay walang bloodline ay sigurado na bang talo? Naku, hindi po. Kasi ang lahat ng manok naman mga kaibigan ay may tsansang manalo po. Lalo na pag ang manok mo ay hindi naman masyadong walang lahi. Pero yung mga cruises ng mga kaibigan na hindi mo alam kung anong klaseng manok siya, tapos napakagaling, nako, hindi mo masabi mga kaibigan, kahit na ang kontra pa niyan ay 2-week cross lang. Talagang hindi po yan masigurado mga kaibigan na talagang talo na po. Kasi ilang bisis natin yan napanood sa sabungan mga kaibigan na napakalalim ng lugro niya. Pero nanalo pa rin yung isang manok. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, depende na lang yun sa pag-alaga. Yung kapitbahay ko nga dati doon sa Mindanao mga kaibigan, manok niya, wala pang ligo. Walang mga binibigay na vitamins. Pero pag tingnan mo mga kaibigan, napakakintab ng mga balahibo po. Di ko lang alam mga kaibigan. Talagang sa lang yan, sa tao lang talaga yan na medyo siya sa hayo po. Magaling siyang mag-alaga kung ano man yun kasi mayroon naman akong kapitbahay dito dati noon sa Baclayon pa ako na palaging nanalo yung manok mga kaibigan. Yung bloodline, wala namang klaro ang bloodline mga kaibigan. Kung tinatawag nila ay talagang hindi tayo makapagsabi ng chapsoy kasi lahat ng manok ay chapsoy naman talaga yan. Pero ba mga kaibigan, wala ba talagang hindi ba talaga siya bumili ng isang bloodline na pinalo-halo niya sa talagang lang, parang mistisuhin na manok lang. Pero mga kaibigan, halos lahat nanalo po. Hindi ko lang alam mga kaibigan na ang kung magkondisyon naman siya, inirto lang ang pinakain. Siguro naman sa mga kaibigan, sa tao din yan, yung sinasabi nilang sa Bisaya pa mga kaibigan, yung siyang Gabon, yung bang palaging talo ba mga kaibigan. At saka mayroon ding iba na sa lugar daw, maniwala naman ako dyan na baka napwisto lang siya sa area na talagang mananalo yung mga manok. Pero pag sinasabi mga kaibigan na kung walang bloodline yung manok mo, ay sigurado ka na bang talo? Hindi po. Kasi ilang bisis na natin yan na mga kaibigan na experience. Kasi doon mo makita ang magagaling na manok doon sa mga ilang bisis na na-cross mga kaibigan. Yung tinatawag nilang chapsoy naman talaga yon. Pero ang dami ko ng bisis na experience yan ganyan mga kaibigan na walang bloodline pero kung lumaban, super. Napakagaling po. Totoo yan. Yung may mga ilag, may mga ayag bibi. Kahit di mo alam kung anong bloodline mga kaibigan. Kung mo lang sa formahan siguro, medyo dark liquid, baka hot ito. O bandirado siya, baka sweeter ito. Medyo light yung dito niya, hakil niya. Sa isip mo, baka sweeter ito.
Pero hindi mo talaga matukoy kung anong bloodline ng manok na yan. Pero super galing mga kaibigan. Kaya sa atin dyan, yung tanong sa atin na kung walang bloodline ay siguradong talo na ba? Nako, sa sagot ko dyan mga kaibigan, hindi po. Kasi ang pagmamanok mga kaibigan, kahit gaano ka kagaling sa conditioning, kahit gaano ka kagaling sa yung tawag nila, yung sa kaliskis, o sa buwan man yan, o sa kalendaryo man, hindi mo pa rin yan madumina mga kaibigan yung talagang sabihin mong mananalo. Pero may tao mga kaibigan na talagang makapaghusga siya na itong manok na to ay mananalo. Yung tinatawag nilang gifted na tao mga kaibigan ba, kung pinag-usapan ay manok, totoo yan. Kasi may kaibigan ako dito mga kaibigan na kung magtapad ng manok, parang sabihin niya mga kaibigan na mananalo talaga, 90% ay talagang mananalo po. Hindi ko lang alam mga kaibigan kung bakit ganun, na may tao talagang ganyan na talagang mabilis na talagang hindi, magaling talaga sumipat ng manok. Kung itong manok na to ay matatalo, baka may mga ganyan kasi mga kaibigan. Ito kasi pagmamanok mga kaibigan ay may mga iba kasi mga kaibigan na iba yung pakiramdam nila o pagsipat nila sa isang manok po. Meron mga taong ganyan po, kaya sa atin mga kaibigan bilang isang magmamanok, kahit wala tayo sa mga gift na ganyan, wala tayong ganyan, ang atin lang dyan mga kaibigan ay pag-obserba po, yun lang talaga mga kaibigan. Yun lang talaga ang hanapin natin, yung tamang pag-aalaga. Wala naman tama, pero ano, yung nasa line of parang ano ba mga kaibigan, parang tama ba, parang ganun. Kasi ilang bisis ako mga kaibigan na magkondisyon, itong gamitin mo kasi mas epektibo to. Pero pag yung ginagamit mo yung sayo, mananalo pa rin mga kaibigan. Kaya sa atin dyan, sa ano lang, sa huwag tayong magyabang dyan tungkol sa pagmamanok po. Kasi kahit yung kapitbahay mo dyan, kahit mga Bisaya pa yung mga manok niya, manok Tagalogin pa yan, huwag mong i-judge mga kaibigan kasi baka yung sayo ang maraming talo, yung sa kapitbahay mo ay puro panalo. Kaya yun po, ang pinag-usapan dito mga kaibigan na kung manok mo ay walang bloodline, ay sigurado na bang talo? Nako, hindi po. Kasi ang pagmamanok po mga kaibigan ay talagang masasabi nating swertihan o ano ba talaga yan mga kaibigan. Di ko alam mga kaibigan kung ano talaga tawag dyan. Swerte ba talaga o talaga magaling ang manok po? Siguro mga kaibigan, maganda ang cutting po. Yun talaga siguro, maganda ang cutting ng isang manok. Kahit ang manok mga kaibigan ay wala pang bloodline yan. Ilang bisis ako nakakita mga kaibigan na walang bloodline pero ang cutting super po. Talagang super ang cutting mga kaibigan. Yung tinatawag nilang accurate ang cutting ng isang manok. Yung talagang pag pumalo isang manok mga kaibigan ay talagang kumakabit po. Yun ang sinasabi ko mga kaibigan, accurate na cutting ng isang manok po. Kaya pag may manok tayong ganyan mga kaibigan ay isaayos mo natin ang pagkondisyon sa ganyang klaseng manok po. Kahit anong ibigay mo, basta nasa timing lang at sa tamang oras po, ay talagang mananalo yung manok mo mga kaibigan. Yan lang po, yan lang ating masasabi sa ating vlog sa umagang ito. Ito naman sa ating mga kaibigan, hindi naman ito tip, hindi naman ito pagtuturo. Ito sa atin mga kaibigan, inilahad lang natin kung ano yung mga ginagawa natin dito sa ating manukan po. Yun lang po mga kaibigan. Sana ay ano po, baka pag-raffle pa ulit tayo para maraming masiyahan sa ating mga subscriber, viewers, o ano man yun. Good morning sa ating lahat po.